Ang video kong ito ay isang magko-comment lang ako tungkol dito kay Jam Magno, no? Dati kasi ito supporter or di kaya hindi naman siguro totally supporter ito. Kung gumagawa lang din ng vlog tungkol sa kay Duterte dati na naniniwala siya ng ganito ganon. Tapos ngayon lumalabas sa mga vlog niya na parang nabaliktad no? Ngayon, kini-question niya ngayon yung pamamaraan ni Marcolita sa pag-iimbestiga dyan sa mga anomalya ng flood control. Ngayon, nagbablog siya, na case ganito, hindi naman siya totally diehard DDS, ganun. Hindi siya DDS kasi hindi naman siya taga Davao. Kailangan lang daw ni natutunan daw niya kay PRRD na maging totoo, ipaglaban kung anong meron ka sa... Okay, sige. Tama naman yun Tama yung mga ganon. Pero, may sinasabi siya dito na may mga DDS daw na wala namang katotohanan, puro bintang. Especially kay Martin Romualdez, binanggit niya yan sa vlog niya na yan Ito lang masasabi ko sa'yo, Miss or Mrs. Jam, no? Isipin mo naman, no? Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka or nagtatatangahan ka sa mga nakikita mo tungkol kay Martin Romualdez. Kahit noong wala pa ang eleksyon, bago mag-eleksyon, nakikita mo siguro sa social media yan, na mismong tao na kasama ni Martin Romualdez, 500 million pinamimigay. Saan galing ang pera? Tanong mo nga sa sarili mo. Kung ito si Martin Romualdez, wala ba talagang ninakaw sa gobyerno? Ha? Saka isa pa. Ito. Hindi naman yung pagkakaila yan Nakikita yan, nakikita. No? Hindi may pagkakaila, nakikita yan sa social media at pinapakita. Kahit si Saldico, may nabibiling mga private plane, helicopter, mamahaling sasakyan. Tanong sa sarili mo, Miss Jam, itanong mo sa sarili mo, saan nang galing ang pera na yan na pinangbibili nila? Sige nga. Ngayon, kukwestiyonin mo yung pamamaraan ni Marcolita na kung totoosin si Marcolita ay ako sa sarili ko, naniniwala ako na talagang gusto ni Marcolita ang huhulihin kung sino man yung mastermind. Hindi yung mga sapsap, hindi yung butete. Kung ano may tinuturo sa'yo ni Duterte, panindigan mo, hindi mo baliktad ka. Parang ang kalalamasan ngayon parang hindi naman iniwala din ng mga tao sa'yo sa mga ginagawa mo nun. Kumakapit ka lang sa mga politikong malalakas. No? Bakit ko nasasabi? Hindi mo nakikita, hindi mo iba-vlog yung mga lumalabas na kung ano yung nasa social media nakikita mo ngayon. Na si Martin Romualdez sa panahon na wala pang eleksyon, namimigay ng pera yan. Saan kinukuha ang pera? Nga, tanong mo sa sarili mo. Yung mga nabibiling helicopter, private plane, tulad ni Saldico, manabibili yan, pinupush yan. Kahit sa balita, sa news, sa mainstream media. Tanong mo sa sarili mo, saan kumuha ng pera yan? Pambili. Huwag tayong magpakatanga. Kung sabihin mo may mga DDS na naggawa ng mga fake, siguro alam mo, ang dami nga ang dami ng mga tulad ng mga bayaran na yan. Hindi lahat DDS yan, nagpaka-DDS lang yan. Pero tao ni Marcos yan. Tao ni Romualdez yan. Napakatanga mo naman. Ang DDS, ang Duterte supporter at Sara supporter, hindi gagawa ng mga kagaguhan. Ang ipinaglalaban ng mga Duterte supporter at Sara Duterte supporter, ang katotohanan, hindi yung puro kasinungalingan at pagnanakaw sa kabanang bayan. Ikaw, siguro matalino ka Hindi mo ba nakikita ngayon? Si Sara Duterte ang binabanatan. Sino ba ang gumagawa ng pag-impeach kay Sara Duterte at ang idadahilan lang? Confidential fund. May utak ka ba? Sam?
Fam? May utak ka ba? Ha? Tanong ko lang. Ngayon bumabanat ka. Sasabihin mo, ang mga DDS, nagbibigay ng fake news na wala namang katuturan na pwedeng ma-involve si Martin Romualdez. Sino ang may pakana sa impeachments ni Sara Duterte? Tanong sa'yo. Sige nga. Kung hindi talaga purpose ni Martin Romualdez na pabagsakin si Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028, hindi niya papayagan yung mga komunista at NPA na nasa kongreso na kung saan sila yung ginamit ni Martin Romualdez para i-impeach si Sara Duterte. Mga party list. Huwag kang tanga. Ito katotohanan na sasabihin natin. Hindi ako bayaran. Nagpupus ako dati, nagagalit nga ako kay Duterte sa panahon ng pandemic na kung saan si Duterte namimilit sa mga taong ayaw magpabakuna dahil hindi nakakasiguro sa bakuna. Yun lang ang ginagagalit ko kay Duterte noon. Pero maliban doon, sa lahat ng ginagawa ni Duterte, hanga ako. Hanggang ngayon, hanga ako sa mga Duterte ang ginagawa. Pero ikaw, bumabaliktad ka. Bakit? Anong meron? Hindi ko sasabi sigurong Duterte supporter ako. Hindi ako diehard supporter dahil hindi rin ako taga Davao eh. Taga Cebu ako. Pero dito ako naninirahan sa Maynila. Matagal na. Ilang taon na. No? Pero, hindi mo ba nakikita sa sarili mo? Gaano kaganda ang Davao ikukumpara mo sa Maynila? Hindi dito sa Maynila ang lahat. Korupsyon, NPA, komunista, mga magnanakaw. Di mo naisip yun? Tapos ngayon, babanatan mo? Babanatan mo ngayon yung mga tao na kung saan ang hinahangad ay ang kagandahang para sa bansang Pilipinas. Isa na dyan, si Marcolita. Sige nga, paano mo masasabi na pinoprotektahan ni Marcolita ang mga diskaya? Hindi yan pinoprotektahan. Ang purpose ni Marcolita is yung maibunyag lahat-lahat ng mga diskaya at papaano nila ibubunyag. Siyempre may mga papilis yan na pinangahawakan. May mga dokumento yan. Pirmado yan ng mga taong tumatanggap ng pera. At baka pa nga may video pa yan hidden video na nakuha ng mga diskaya sa mga taong tumatanggap ng pera galing sa kanila bilang soul. Kaya paano mailalabas yun? Kung hindi gagawin ni Marcolita ng ganito. Kaya sana man lang huwag kang magsasalita sa mga taong sumusuporta at naghahangad at naghahanap ng pagbabago sa Pilipinas dahil ngayon lugmok na ang Pilipinas. At hindi mo ba nakikita sa sarili mo? Na ang Pilipinas ngayon wala nang dangal. Sige nga, ako dati nasa Dubai ako, OFW, panahon ni Duterte, hinahangaan ang bansang Pilipinas. Paano ko nasasabi? Ako mismo, nakita ko doon sa Burj Khalifa na building. Ibinabandila ang bandila ng Pilipinas noong Independence Day at saka Pasko. Ano mo yung masasabi na alam mo si Marcolita, hindi nga yan maka Duterte. Pero ang hinahangad niyan ay tulad kay Duterte, ang magandang epekto para sa Pilipinas. Kaya wag kang ganun. Parang nagmumukha ka tuloy bayaran na ngayon ng mga Marcoses Yun lang.